Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ayan. Kamusta po? Kamusta na po ang ating mga buhay-buhay? Ayan. So nawa po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan at malayo sa mga problema. Ayan, no? Hangga't maaari, yun po yung lagi nating panalangin. Ano? Yun din lagi ang panalangin ko sa akin at sa aking pamilya, no, na pag-iingat ng Diyos kahit paminsan-minsan ay may mga pangangailangan, ay ang mahalaga ay malusog, malayo sa mga karamdaman, no. Napaka-importante po, no, kayamanan, ang may maayos na kalusugan. Okay, so kaya po yun yung lagi nating panalangin, at yan rin po ang aking laging pangungumusta sa ating lahat, sa inyo po na nanonood, nakikinig, sa atin pong devotion. So masaya po kami na kayo ay kasama namin. Masaya po kami na kayo ay napapalakas namin, sa biyaya ng Panginoon, ay makatulong kami sa ganitong paraan. Okay? At siyempre ay may panalangin. So yun naman po ang desire natin, at ito yung layunin ng ating programa, na mapalakas tayo ng mga salita ng Panginoon at makapanalangin at may panalangin ng isa't isa. So kung kayo po ay may mga prayer request, pwede rin pong ilagay dito sa ating pong comment section para po maipanalangin po natin. Okay, pwede nyo rin pong i-message ang ating pong page, para accommodate po kayo, and mabigyan ng pansin yung ating pong mga prayer request kung yan. So masaya po kami na kayo ay mapaglingkuran, kahit sa ganitong paraan. So ayan, so po kayong mahiyang mag-message sa amin. So kung kayo po ay kung tayo ay magkaibigan o mag-friends sa Facebook, ay pwede nyo po kami i-PM. Ayan. So ayan, so again po, ang ating pong programa ito ay napapalooban ng pagbulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. So ayan, so samahan po ninyo kami, at kung ngayon bago ka lang at napadaan ito sa inyong mga wall, paki-like, yan, paki-comment and share, paki-follow po yung ating pong page. So yan, nandito na po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol sa pakinabang ng buhay at kamatayan. Okay, ngayon po ay ang ating pong pinag-uusapan ay pakinabang ng buhay. So Philippians chapter 1, now ay titingnan natin yung verse 5, verse 25 and verse 26. Okay, ganito po ang sinasabi. Dahil dito,
natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Yan, so salamat sa Panginoon at pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan ang pakinabang ng buhay. So, kung nasusundan po ninyo ang ating pong series ng ating pag-aaral about yung pakinabang ng buhay. So, kung ngayon ka palang nakapanood, pwede mo pong balikan yung mga previous topic natin about pakinabang ng buhay. So far ay nasa pang-5 na po tayo ng bahagi ng ating pag-aaral sa pakinabang ng buhay. Okay, ano nga ba ang pakinabang ng buhay? Natanong na po ba ninyo sa inyong sarili? Bakit ba ako nabubuhay? Bakit pa ba ako nabuhay? Bakit pa ba ako binuhay? Yan. So, siguro somehow ay natanong nyo na rin yan sa inyong sarili. At kung hindi pa ay itanong nyo. Itanong nyo sa inyong sarili, bakit ba ako nabubuhay? Okay? Ano ba yung pakinabang ko sa buhay na ito? Yan, bakit ka ba nandyan? Bakit ba ako nabubuhay? Saan ba ako nabubuhay? Para kanino ba ako nabubuhay? Sabi nga sa isang patalastas, kanino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Right? Yung parang, kasi kailangan may purpose yung buhay eh. Yung bang pagbangon mo, alam mo kaya ka bumabangon. Alam mo kaya ka kailangan magmulat. O magising. Kasi mayroon kang ginagawa. May purpose yung iyong pagbangon. May purpose yung iyong pagiging buhay. Hindi ka lang basta nabuhay. Na parang wala lang. Parang buhay na bato. Na walang pakinabang. Okay? Kasi nga, pakinabang eh. So, kagaya ni Paul, para sa kanya, kailangan magkaroon ng pakinabang ang buhay. So, yan. So, para magkaroon ng pakinabang, magawa natin yung bunga purpose natin. Magawa natin yung purpose ng buhay, kung bakit ka nandyan, kung bakit ka ba nabuhay. Okay? So, para saan? Para kanino? Yan, no? So, napag-usapan na natin na dapat yung buhay natin para kay Kristo. Yun ang pakinabang. Ang buhay natin ay si Kristo. Right? So, dito, last time, napag-usapan natin yung pakinabang ng buhay ay makagawa ng mabuti. Yan. Okay. So, ngayon po ay ang pakinabang ng buhay kung ikaw ay ang pakinabang ng buhay ay makatulong sa iba. Nakakatulong sa iba. Okay? Practically, sa ating buhay, nandiyan ka sa iyong kalagayan, sa iyong posisyon, nandiyan ka at inilagay ka dyan para ikaw ay makatulong. Okay? Kasi pagka design ka lang dyan, walang pakinabang. So tayo, inilagay sa lugar na yan, inilagay ka sa church na yung kinabibilangan, inilagay ka sa pamilya, inilagay ka sa trabaho, nilagay ka dyan para makatulong. Okay? Para makatulong. Kamusta po ba tayo? Tayo ba ay nakakatulong? O tayo ay nagiging pabigat? Kamusta po? Nito naman ay
sabi natin, ito ay dapat pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon, and practically pinag-uusapan natin ito. Okay. Si Paul nagsabi nito, sabi niya, kung ako'y mananatiling buhay, makakatulong ako sa inyo. Makakatulong ako sa inyo na kayo ay lumago sa inyong pananalig. Makakatulong ako para kayo ay lumago. Yan. Yan. Yan, yun po yung paalala, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makasama ninyo upang makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig. Matulungan kayong makapagpatuloy. Yun yung desire ni Paul. At habang buhay pa ako at nandito pa ako, inaasam ko na kayo ay matulungan kong lalo ng lumago sa pananampalataya. So dito, spiritually, yung purpose ng sulat nito ni Paul ay para sa mga mananampalataya na matulungan niya na magpatuloy ng may kagalakan. So, paulit-ulit natin sinasabi, si Paul ay nasa bilangguan at limitado yung kanyang mga kilos at galaw. Pero, ang sabi niya, ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa. Kung ako lang gusto ko nang mamatay, sabi ni Paul. Kung ako lang gusto ko na sana. Pero sa pananatili kong buhay ay makatulong ako sa inyong paglago sa pananampalataya. Spiritually sa atin pong narito, nanonood, at sa mga kapatiran, kung saan man kayong church naglilingkod, ang purpose kaya ka nandyan ay para tulungan ang mga kapatid, tulungan ang mga mananampalataya na lumago sa pananampalataya. Hindi ka nandyan sa church na yan para ikaw ay maging katitisuran, para ikaw ay maging dahilan ng pagtalikod ng ibang tao, maging dahilan ng hindi pagpapatuloy ng tao sa paglilingkod. Kasi may mga ganong sitwasyon, parang hindi ako sisimba kasi nandun si kapatid. Okay. So, ang purpose ng buhay natin, tayo ng mga mananampalataya, ay matulungan natin ang iba na magpatuloy ng may kagalakan. Hindi sila napupwersa, hindi sila nahihirapan, hindi ka nagiging burden sa kanila. Sa halip, nakatulong tayo para magpatuloy ang iba sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil dyan, sabi ni Paul, lalo ninyong papupurihan si Kristo dahil sa aking buhay. Wow! Yun yung pakinabang ng buhay. Kung tayo nakatulong sa mga kapatid natin sa pananampalataya na magpatuloy at nakakatulong tayo na ang mga mananampalataya ay magpuri at maglingkod sa Panginoong Kristo. At yun ang pinakamagandang magagawa natin hanggat buhay pa tayo. Kaya ka pa buhay, kaya pa tayo buhay dahil hindi pa tapos si Kristo, dahil may ipinapagawa pa ang Diyos sa atin. So gawin nating kapakipakinabang ang ating mga buhay. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, magpapasalamat po kami sa oras na ito, sa pagkakataon po na kami ay nagkasama uli at nagkarinigan at nakapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po. Tulungan po kami bilang mananampalataya na maging buhay na patotoo sa aming kapwa mananampalataya. Makatulong kami para lumago sa pananampalataya ang aming mga kapatiran sa iglesia. Makatulong kami para ang mga tao ay dalhin sa totoong pagsamba at pagpupuri. Lord, inilagay mo kami sa aming kinalalagyan, sa iglesyang aming kinabibilangan, dahil may purpose kayo sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magpatuloy sa ganitong mga gawain at maging pagpapala kami sa aming kapwa mananampalataya.
Sa amin pong mga naritong nakikinig, nanonood, maaari pong sa ibang pagkakataon, sa ibang sitwasyon ay maaring kami din ay makatulong sa aming kapwa. Matulungan namin ang aming kapwa makapagpatuloy sa buhay, makatulong kami sa aming pamilya, may maiambag kami sa aming pamilya, sa trabaho, sa school, sa church, o saan mang larangan kami at aming kinabibilangan. Nilagay mo kami sa mga lugar na iyan para kami makatulong sa aming kapwa. Makatulong sa aming kapwa mananampalataya. Makatulong para ang iba ay lumapit din sa inyo. Salamat po ng marami. Narito po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nakasubaybay sa programang ito. Mayroon po, Panginoon, kaming kanya-kanyang mga kahilingang panalangin. Sa oras pong ito, dakilang Ama, sa magitan ng Panginoong Kristo, anuman po ang laman ng kanilang mga puso, anuman po ang daing ng kanilang mga damdamin, ng kanilang mga panalangin, right now, Father God, in the name of Jesus, maramdaman nila, maranasan nila ang kapangyarihan mo na kumikilos at kikilos sa kanila. Anuman ang kanilang kahilingan, kahilingang kagalingan, pangangailangan pinansyal, pangangailangan pisikal na lakas, pangangailangan espiritual na lakas, ikaw ang magpala at kumilos ayon sa kanilang mga kahilingan at pangangailangan. Salamat po ng marami. Panginoon, ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang buhay na ito, ang araw na ito, maging aming mga buhay. Panginoon, gawin mong kapakipakinabang ang bawat araw sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Tinatanggap na po namin ang mga biyayang inihanda mo sa amin para sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang dalangin namin. Amen and amen. Ayan, so thank you po ng marami, and God bless po sa ating lahat, at ingat po tayo palagi.